hapon, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa DOST. Alamin natin kung ano bang naranasan nating agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. So unahin natin dito sa May Luzon kung saan na dito sa Metro Manila bahagya pong mataas ang umiral sa ating temperatura sa 25 to 34 degrees Celsius. Dito naman sa Baguio City mataas din po bahagya ang temperatura kung saan ang minimum temperature po ay nasa 16 degrees Celsius at umabot naman sa 25 degrees Celsius ang maximum temperature. Kaya naman hindi po makakapagtaka kung makakaranas po tayo ng mga panandaliang pag-ulan ngayong hapon o di kaya ay mamayang gabi. Dako naman tayo sa Visayas. Sa Iloilo at Bacolod, naglaro pong agwat ng temperatura sa 25 to 33 degrees Celsius. Na may Metro Cebu naman, ito naman ay umabot sa 25 to 32 degrees Celsius. At finally, sa may Mindanao, sa may Metro Davao na may fair weather condition naranasan ngayong hapon ay umabot ang temperatura sa 25 to 33 degrees Celsius. Samantalang sa may Zamboanga City naman, ang minimum temperature ay nasa 24 degrees Celsius at umabot naman po ang maximum temperature ngayong maghapon sa 33 degrees Celsius. Kaya naman kung susundo kayo ng inyong mga anak sa eskwelahan, mas mabuti nang magbitbit ng payong sa posibilidad na makaranas kayo ngayon ng mga panandaliang pag-ulan. Lalo na at kanina nakita natin kung gaano po kataas ang temperaturang nakaapekto sa ating bansa. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang isang paalala. Mga dapat dalhin ngayong panahon ng tag-ulan. Laging magbitbit ng payong at raincoat. Magsuot ng waterproof na bota upang maproteksyonan ang paa sa baha. Magdala ng towel bilang pamunas kapag nabasa ng ulan. Mahalaga ang first aid kit para maibsan ang karamdaman o maiwasan ang mas grabeng pinsalang dulot ng aksidente. Tandaan na tuwing panahon ng tag-ulan, iba yung pag-iingat ang kailangan. Hindi maikakaila ang lumalalang epekto ng climate change sa ating mundo. Ayon sa isang pag-aaral, maaari na makaranas tayo ng mahihina o makahanas po tayo ng mga kakaunting bagyo pero mas malalakas kesa sa normal. Ilan sa mga dahilan nito ay ang di normal na pagtaas ng temperatura ng dagat. Kapag mas mainit po ang sea surface, mas kakaunti pero mas malalakas ang nabubuong bagyo dito. Bagamat dito sa dagat Pasipiko, bahagya ng tumataas ang temperatura at posible nga na makaranas tayo ng epekto ng La Nina dito sa Pilipinas. Habang isa pa sa dahilan ay ang tumitinding polusyon ng hangin kung saan ay malaki ang epekto sa pagsira at pagnipis ng ating atmosfera na siya namang nagsasala ng mga mapaminsalang init mula sa araw. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong nakasama, Rachel Pelayo. Magandang hapon, Pilipinas.